We're gonna sing that again. Come on. It is overwhelming, the love of God in our lives. Overwhelming, never-ending, perfect love. Come on, raise your hand to the Lord. Oh, it chases me down, finds till I'm found, leave the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, perfect love of God. Amen and amen. Hindi naniwala sobra yung pag-ibig ng Diyos. Sakto, higit pa sa sapat. Amen. At perpekto para sa pangangailangan natin. John chapter 10 verse 10. Amen. And I bless everyone that gives the seed for the word. Sa lahat na nagbibigay ng kanilang seed para sa lahat ng salita ng Diyos. I pray that it multiplies in your life. Lahat na nagkakaloob, I pray that it would multiply 100-fold, even more so. Ibalik ng Diyos lahat ng inyong maririnig, lumago at mapangyari sa inyong buhay. Amen. John chapter 10, verse 10. Ang sabi dito, the thief, the enemy, the devil comes only to steal, to kill, and to destroy. What does he want to kill, to steal, and to destroy? It's your life with God. Yung buhay mo sa Diyos. Yun ang gusto niyang sirain. Hindi porke nasa church ka, hindi kanya kayang nakawan. Hindi porke ikay mataas na, matagal na naglilingkod, hindi ka na niya kayang nakawan, sirain. Hello? Gusto niya sirain ang relasyon mo sa Diyos. Isang mabuting balita, sabi mo sa katabi mo, may mabuting balita. Ay, mahina. Kapag mabuting balita, pinagsisigawan. Sabi mo sa katabi mo, may mabuting balita. Ano yung mabuting balita? May perfect love si God, and the perfect love of God is hindi natapos na ang kaaway lang ang may gagawin. Apakagandang balita na hindi pumapayag ang Diyos, yung kaaway may gagawin. Magnanakaw, papatay, magwawasak. Sabi ni Lord, hindi pwedeng siya lang. Ako may gagawin rin, but I have come. Pero ako'y pumarito. Ang sabi ng Diyos, but I have come to give you life and life that is full. Pero ako'y pumarito upang bigyan kayo ng buhay, hindi lang basta buhay, buhay na kagalak-galak. Life that is full of joy. Check your neighbor if he's smiling right now. Nakangiti ba yan? Masaya ba yan? Kasi kung hindi, mukhang hindi mo narinig yung sinabi ko. I think you missed your amen. Mukhang namintis mo yung amen mo doon. Uulitin ko para hindi mo mamintis the second time around yung amen mo. Ang kaaway pumarito upang magwasak, pumatay, no? Magnakaw. May mas mabuting balita na malaman mo na ang Alam niyo ba magandang balita? Magandang balita na alam mo yung kaaway kailan darating at ano ang gagawin niya. Magandang balita yun. Alam ko na ang kaaway at gustong pumunta sa akin, nanakawan ako, di may gagawin na ako ngayon. Ilalak ko lahat. Kung sisirain niya, gagawa ko ng pamaraan upang hindi masira. Poproteksyonan ko ngayon. Kung papatahin niya ako, maglalagay ako ng mga soldier, maglalagay ako ng mga bagay upang hindi ako mamatay, magpe-prevent ako. Magandang balita na yun, pero may mas maganda pang balita na alam natin ang kayang gawin ng kaaway. Ano yun? Na pumarito ang Diyos upang magbigay buhay, hindi lang basta buhay, buhay na kagalak-galak at ganap. Say amen! Tayo lahat ay pumigit, patuloy tayo manalangin. Lord, this morning, anuman ang nilalagay ng kaaway sa isip puso namin, upang hindi kami tumanggap ng iyong salita. Lord, we pray, tanggalin mo ito. Ikaw na Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming bigatin. Iba-iba man ang aming problema. Nang dumating kami sa lugar na ito, malungkot, may mga kailangang isipin, mga dinadamdam,
mga hindi maisip na paanong solusyonan. Sa umagang ito, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Tugunin, kausapin mo kami. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong kagalingan dumaloy sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ang pagpapalay dumaloy ngayong umagang ito. Ang pangungusap, kapayapaan, kagalakan, mag-umapaw ngayong umaga. Salamat sa bukas na kalangitan. Pakapuspusin mo kaming lahat. Kailangan namin ng pagsama mo. Lord, hayaan mo na Lord, lalabas kami sa lugar na ito kung paanong minahal ka namin sa pagpasok namin, higit ka naming mahalin sa aming pag-uwi. Kung paanong kaya mo kaming kausapin sa pagdating namin, higit mo kaming kausapin sa aming paglabas. At kung paanong pinagtagumpay mo na kami sa pagdating pa lang namin sa lugar na ito, salamat sa katagumpayan, tataglayin namin sa aming pag-uwi. Ikaw maluwalhati, maitaas sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen, amen. Malakas sa palakpak sa Panginoon. We can all be seated in the presence of God. Thank you, worship team. We would like to recognize a pastor from Palawan, Pastor Hernan. Amen. Andyan po siya. Praise God. It's also my first time seeing him. Meron po ba tayong first time, second time, third timer na bagong punta ng church na ito? Can you stand up? We would like to recognize you. Yan. Kung meron man po, welcome to Jesus the Gospel Church. And we pray that this could be your family. And we ask the Lord, no, na lahat ay maging bahagi ng pagdalo sa lahat ng mga magiging pamilya natin dito. Amen? And in this church po, we honor God, we love people, and we are a family. That is not just a slogan, it is who we are. Uulitin ko po, when we say we honor God, we love people, and we are a family, that is not your slogan or that's not your catchphrase. Hindi yung bagay na sinisigaw lang. Ito'y kultura natin. Ito'y identity natin. Kaya kapag hindi ganun ang turing mo, may mali. Sabihin mo nga sa katabi mo, may mali. Tignan mo mabuti, sa mo may mali. Alam nyo ba na ang maging mga pamilya, gusto ko ba makita nyo to maging ang pamilya, pwede ka mong ituring ang pamilya pero hindi pala pamilya turing sa'yo. Sino nakapagpatunay na niyan? O yung hindi mo pa nararanasan yan, praise God. Pero sa mga nakaranas na yan, totoo. Tinuring mong pamilya, inalagaan mo, iningatan mo, prinubaydan mo, pero hindi pala turing sa'yo pamilya. Meron ba nun? Danas namin yan. Danas na mga pamilya yan. Sino dito mga nakaranas na yan? Masakit, no? Huwag mong gawin sa church. Huwag mong gawin sa church. Ituring natin ang lahat pamilyan. Malungkot ka pag wala siya. Malungkot siya pag hindi na siya part ng church. Hello? Gusto ko ba sabihin, malungkot ang leadership ng church natin. Sabihin natin, sino po ba yung leadership? Ang lahat ng mga tumatayo, lahat ng mga nagpapagamit sa Diyos, part ng leadership. And bawat isa sa atin pwede maging leader. Kasi lahat tayo nakikitaan. Ang tanong, malulungkot ka ba kapag wala yung iba't hindi na nagagamit? Kasi kung hindi mo na ituring pamilya yan. Alright, dako tayo sa salita ng Diyos. Amen! Again, welcome sa lahat po ng bagong dating, mga pangalawa at pangatlong beses. The title of what we're gonna share to this morning is what we call evidence. No, yung title po natin ngayong umaga is evidence. Can we say evidence? Sa Tagalog ba, ebidensya? Ano? May ebidensya. May patunay. Merong hindi maitangging bagay na mag-uudyok o magbibigay diin upang mapangyari ang isang bagay o naman mapawalang bisa ang isang bagay. Naintindihan natin iyon? Alright, sa lahat po ng first time ako makita I'm Pastor Banibus Ramos of Jesus the Gospel Church. I'm your senior pastor. Welcome to church. Anyways, yung evidence po, napaka-importante kapag isa kang Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano o maraming umaangking Kristiyano sila pero walang ebidensya. Totoo ba? 2 Timothy chapter 3, verse 16. Babasahin po natin, napaka-simple lang.
Okay. 2 Timothy 3 verse 5. 3 verse 5. Alright. Ito ang sabi dito. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan nyo ang mga ganyang uri ng tao. Walang ebidensya ang pagiging Kristiyano sa kanila. Alam niyo po ba, pag binasa natin yan, nasabi diyan, sila'y puno ng galit, puot, pagsuway sa magulang, walang pag-ibig. Sila'y nangunguna sa pagkabahabahagi. Sila'y nangunguna sa mga dibisyon ng iglesia o ng mga kanya-kanyang grupo. Sila'y walang paggalang. Huli niyan, ang sabi niyaan, sila'y nag-aanyong Kristiyano, pero hindi makita ang kapangyarihan nito sa kanila. Ang tawag po doon, reliyoso. Yung laging nag-church, pero walang ebidensya na sila'y Kristiyano nga. Hello? Sabihin mo nga sa 3 tao sa paligid mo, totoo bang may ebidensya ka? Amen. Kapag sinabing may evidence ka, sino dito matapang kapag alam niya nasa tama? Bakit nakakatakot kaya ang taong, alam mong nasa tama, kahit may paglalaban ka, pero alam mong mali ka, wala kang masabi, no? Meron ba ditong kaugali ni pastor na kapag tama, pinaglalaban? Isa po sa mga ugali ko, hindi ako nananatiling tahimik kapag alam kong may maling sinasabi. Bakit? Pwede ba tayong magpatuloy? Bakit tama naman ang paniniwala mo sa Diyos? Bakit ang tahimik ng buhay mo? Hello? Bakit walang makitang ebidensya? Tama naman ang iyong ginagawa. Minamahal ang Diyos. Pinapakita mo na, Lord, every Sunday I go to church. My life is a testimony for you. Bakit tahimik ang pamumuhay mo? Bakit walang nababago, naaapektuhan sa paligid? Bakit walang na-encourage na iba? Walang napapasabi ng grabe ang buhay nitong kapatid ko na ito. Hello? Parang nanahimik ang kalangitan. Woo! Basahin po natin. Babalik tayo, evidence. Isaiah chapter 59, verse 13. Kung kaya tayong sundan, Isaiah 59, verse 13. All right. We know we have rebelled and have denied the Lord. We have turned our backs on our God. We know how unfair and oppressive we have been, carefully planning our deceitful lies. At sabi dito, lahat po ng kasalanan dyan, sa ibang translation sabi doon, we know our transgressions in Christ. Merong ebidensya ang lahat ng ating ginagawa na nagpapatunay na tayo'y malayo sa pagiging totoong Kristiyano. Hello? Ngayon, ang tanong ko, meron ba magsasabi, Pastor, hindi mo makikita sa buhay ko iyan? In transgressing and lying against the Lord and departing away from our God, is speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood. Ang sabi diyan, basahin ko po dito ha. Rebellion and treachery against the Lord, turning our backs on our God, inciting revolt and oppression, uttering lies, our hearts are conceived. So justice is driven back and righteousness stands at a distance. Truth has stumbled in the street, honesty cannot enter. Truth is nowhere to be found, and whoever shuns evil becomes a prey. The Lord looked and was displeased that there was no justice. Evidence, when we say evidence, usually we hear it in crimes.
Kapag may nangyaring mga masasamang bagay, merong tayong lagi naririnig na may ebidensya. O kaya kapag may nawalan, nanakawan, may mga pangyayaring kailangan ng patunay. Sabihin mo nga sa katabi mo, patunay. Ang sabi dito, ito ang patunay, sabi ng Isaiah, no, na ang tao, napakahirap patunay ang Kristiyano siya dahil ang mas ebidensya sa buhay niya ay ang pamumuhay sa kasalanan. Nabuhay tayo sa pagsisinungaling at pamumuhay na tinayuan natin ang kasinungalingan. Yun. At gano'n na maraming tao ngayon. Gusto ko lang po kayong bigyan ng isang idea na kapag may nagpipreach sa unahan, kapag hindi umuugali ang sinasabi niya, huwag kang masasaktan. At kung nasasaktan ka man sa sinasabi na nasa unahan, kahit sino pa iyan, as long as nagamit siya ng Diyos, nasasaktan ka at feeling mo parang ako yata yung kinakausap. Praise God, kinakausap ka talaga ng Diyos. Sabi dito, nasa binasa natin, may mga tao talagang walang patunay ang pagiging Kristiyano. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5, sabi ng Isaiah chapter 59, our transgression separated us from God. Hiniwalay tayo ng ating kasalanan sa Diyos. At ang patunay sa atin ay mas evident o mas may ebidensya ang pagiging makamundo natin kaysa sa pagiging makakristyano natin. Hello? Sino dito magsasabi ganun ang nakikita sa mundo ngayon? Napaka-rare, napakabihira na makita ng totoong Kristiyano na talagang ipaglalaban, tatayuan ang kanilang rights bilang Kristyan. Napakahirap naman umamen. Bigyan ko po kayo ng sample. Kapag sa trabaho o kaya naman sa inyong eskwelahan o kung saan man ang inyong bagay na wala kayo sa church, most of the time, we compromise. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung alam mo katotohanan, ano daw? At hindi mo ito ginawa, o yung tama, hindi mo ginawa, ito'y kasalanan. Ang sabi naman ng salita ng Diyos, sabi niya kay Eliseo, pagsabihan mo yung mga anak mo, o basically yung mga malalapit sa iyo, na kapag sila'y nagkakasala, sabihan mo at mali. Dahil kung hindi mo sila sasabihan, ano sabi ng salita ng Diyos? Sa iyong kamay ko sila, sisingilin ngayon po bilang ama ng simbahan ng JTG Parañaque, bilang inyong senior pastor. Paalalahanan ko lamang kayo at kung hindi kayo makinig, sabi ng salita ng Diyos, kung sila'y napaalalahanan mo na, wala na ikaw pananagutan sa kanila. Wala na akong pananagutan kung tatanggapin nyo o hindi. Basta masabi ko ang mali-mali. At ang katotohanan, maraming Kristiyano na mumuhay sa kasalanan, compromise. They have dual identity. Ano yung dual identity na kapag sila'y Kristiyano, grabe ang mga salita nila, nagko-confront, nag-i-encourage, pero kapag kasama nila mga makamundo, grabe. Totoo ba yan? Kapag ang kaharap niya na mga tropa niya na hindi pa kilala ang Diyos, ganoon na rin ang kanyang pananalita. And in the back of his mind, hindi naman alam ng mga kapwa ko Kristiyano. Tumahimik ang kalangitan. Pag nasa work, ganun mag-isip. Pag nasa trabaho, nasa eskwelahan, ganun mag-isip. Pag kasamang barkada, nasa labas. Pero kapag kasama ang mga kapwa Kristyan niya, parang tahimik lang. Kasi nag-iingat, ma-expose. Alam niyo po, isa sa mga ugali ko, kapag mahina yung amen, tumatagal yung preaching. Ulitin ko ha. Kada may nasasabi akong point, tapos na hindi malakas yung amen, nadadagdagan ako ng 5 minutes. Nakakadalawa na. Amen ba? Yun, lumakas yung amen. Alam niyo po, naniniwala tayo, kagaya ng inawit natin kanina, napakahirap i-deny ng ginawa ng Diyos sa buhay natin.
Sino dito magsasabi, napakahirap i-deny ng ginawa ng Diyos sa buhay ko? Wow! Dahil, ito ang magandang balita no? Kung kilala mo ako noon, parang ako yung dinidescribe ng John 10:10a. I was here to kill, to steal, to destroy. Wala akong pakialam sinong masagasaan ko, sinong manakawan ng tama, masiraan ng pagkatao. Sino ganyan ang dati niyang buhay? Ba't hanggang ngayon? Hello? Pagka tinignan mo yung John 10, parang ako yung dinidescribe. Parang yung unang word, tinawag agad ako, the enemy came. Parang ako yata. Huwag mo angkinin, ha? Huwag mong aangkin. Sabi mo, saan mo, huwag mo angkinin, ikaw yon. Binago tayo ng Diyos. Sabi ng John 10:10b, ano daw? It is too much proof to deny what God has done. He gave us life. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos. Hindi ito mga binigyan ng buhay ng Diyos. Hindi lang basta buhay. Kasi lahat naman ng tao nabubuhay. Pero yung buhay na ganap, kapag sinabing buhay na ganap, a life with a purpose. Buhay na may patutunguhan, may silbi, hindi kung ano lang ang buhay. Minsan nyo na ba narinig sa inyong magulang, naririnig ko ito sa aking tatay at nanay noon, na kailan ka ba magbabago? Walang patutunguhan ang buhay mo. At laging sasabihin sa akin ng tatay ko noon, kapag mag-isa na lang siya, kakausap niya, boss, halika dito. Sabihin niya, kailan ka magtitino? Kailan ka magtitino? Sa sunod na sasabihin niya, alam niyo, hindi ko po makakalimutan, kilalanin mo kasi ang Diyos. Kilalanin mo kasi ang Diyos. Sinasabi niya sa akin to, 16, 17 years old ako. Sobrang kapasawayan ko po noon. Kilalanin mo kasi ang Diyos habang sumasayaw ako, habang kumakanta ako, habang tumutugtog ako, habang naglilid ako ng youth. Kaya huwag niyo sabihin sa akin, nakilala ko na si Lord. Partida ginagamit ako noon, hindi ko naman pala talaga kilala si Lord. Ang sabi sa akin ng tatay ko, ni Bishop Boy Ramos, kilalanin mo ang Diyos para magkasilbi ang buhay mo, para may patunguhan ka. Hindi pala porke laki ka ng church, kilala mo si Lord. Hindi para porke tumagal ka, tumatayo ka, nangangaral ka, nagsasalita ka, nananalangin ka, nag-i-encourage ka, kilala mo ang Diyos. Kasi walang ebidensya at alam ng mga taong malapit sa Diyos kung may ebidensya ba yung buhay mo. Sa lahat ng taong kasama ko, walang nagsabi sa akin ng ganun. Kasi ang tingin nila, okay naman. Kung nagamit naman si Pastor Boss. Matayo naman siya. Active naman. Sumasayaw, kumakanta. Kahit hindi po kayo maniwala, sumasayaw po ako noon. No? Dancer po ako ng church natin. Nagpa-plug ako, nagmo-modern dance ako, nag-i-interpretive nga ako eh. Huwag nyo na nga lang hanapin ng mga video, sasakalin ko po ang maglalabas. Natawa ako kapag sinabi niya indescribable kasi yun yung pinakasikat na inano namin eh. Lahat yung ginagawa ko noon pero hindi ni isa man sa lahat na nakapaligid sa akin ang nakadetermine ng tunay na kalagayan ng puso ko. Ang tatay ko po kahit araw-araw kong kasama, hindi kami laging magkasama. Naintindihan niyo yun? Sino dito nakaintindi nun? Araw-araw magkasama pero hindi magkasama. Does that make sense? Kasama ko sa bahay, natutulog, kumakain, pero hindi ko kasama lagi dahil hindi ako, yung parang all the time. Lahat ng oras. Simple lang, para sa mga anak natin, di ba? Kasama nating kumain, matulog sa isang bahay, umaga makikita mo, gabi makikita mo pa ihiga.
Pero hindi ibig sabihin, kilala mo. Kaya kapag tinanong mo, nagulat ka, may crush na. Nagulat ka, ano pala, part na pala ng, nagulat ang tatay ko, part ako ng NCR team ng ng tennis naging representative po ako ng NCR for tennis. Nung grade 6 ako. Lumaban din po ako sa NCR meet ng chess. Ang coach ko, ang ating Sir Pahardo. Grade 5 ako. Marunong po ako mag-sports. Lahat yon hindi alam ng tatay ko, ng mami ko. Ang una ko pong, gusto ko magpatotoo sa inyo ng ebidensya at yung pagkakaroon ng merong evidence at ng wala. Dahil hindi laging kasama, may ebidensya. At hindi dahil lagi ka Kristiyano, may ebidensya kaming Kristiyano ka nga. Kasi kaya mong magpanggap ng kumakanta at magaling. Kaya mo sumayaw, magtaas ng kamay na parang napupuspos. Hello? Pero anong patunay? Kasi kahit ang mundo sumasayaw, kumakanta, nagtataas din ng kamay. Actually, yung lasing nga, grabe pa nga umeme yan. Totoo, hindi? At yung lasing, yung grabing lasing na, mas kilala pa si Lord niyan kaysa sa'yo pag nagkwentuhan kayo. Mapapatanggap ka nga niyan Sino dito magsasabi na totoo yon? Grabe, wala ka nga masabi nung kapag nagsalita yung isang lasing na talagang lasing na lasing. Grabe nga ang Panginoong kapatid Habang lasing siya nun, hindi ka makasingit tuwing magsasalita ka, hindi, makinig ka. Hello? Wala kasi doon ang ebidensya ng pagiging Kristiyano natin. Saan, pastor? Yan ang magandang tanong. At yan ang magandang sagutin ngayong umaga. Yung buhay, period na, hindi tayo patagal-tagal. Yung buhay mo noon, wala nang bakas. Binago ka na. Pero kapag nakita hanggang ngayon, ganun ka, itong kapatid na ito mukhang mataray siya, ang hirap niya i-approach. Baka hindi pa nabago. Sabi mo nga sa katabi mo, nabago na ba? Tanungin mo doon sa kabila, may nabago na ba? Pag sinabi masyado yung mataas, masyadong laging masungit, nabago na ba? Baka dala-dala mo pa yung dating ikaw hanggang nung maging Kristiyano ka, ang nabago lang sa iyo pananalita, pero ang mukha mo, sibangot pa rin. Ang ugali mo, taglay mo pa rin. Ang puso mo, parehas pa rin. Baka ang nabago lang sa iyo panlabas dahil madaling balutan. Hello? Madaling balutan ang tao. Madaling magpakunwari. Lagi ko ito sinasabi at gusto ko sabihin din ngayong umaga, hindi mo kailangan pumunta ng GMA, ng TV5 para maghanap ng artista. Pumunta ka sa church, makakakita ka. Sa church, napakadami mapagpanggap na tao. Ang galing ngumiti, pero ang buhay niyan, malungkot na malungkot. Bakit natin kailangan gawin yun, no? Bakit natin kailangan magkunwari? Sa isang bagay lang tayo, dapat hindi nagkukunwari kapag naki-Lord na tayo. Dapat open ka kasi alam niya naman ang tunay na kalagayan mo. What Jesus has done proves to be too much to deny. Kaya kung ka-deny pa yung ginawa ng Diyos sa iyo, maaaring hindi ka pa totally sold out kay Lord. Malino ba yon? Kaya kung sinabang binago na ako ni Lord sa pagsisinungaling, ngayon wala nang bakas ng pagsisinungaling sa iyo. Wala ka ng gana, wala ka ng joy para magsinungaling. Ang hina ng amen ng iba. And what Jesus has shown, or what Jesus has done, was shown through the time, no? Nung may isang tao sa Biblia na gusto ko pong makilala natin, he was mentioned in the 4 Gospels.
And he's not very well known. Pero binanggit siya sa 4 na gospel. His name is, at pag-aaralan natin siya ngayong umaga. Ready na kayo? Gusto kong makilala natin siya. Ang pangalan niya ay Malchus. Sino nakakilala kay Malchus? Parang, Pastor, kilala ba talaga yon? Nasa Bible ba? Kilala. Si Malchus po ay isang disipulo ng high priest. Right? Katiwala. Si Malchus po ang sumama kay Judas. Inutusan ng high priest, sabi niya, Malchus, sama mo si Judas, dakpin nyo si Jesus. Kasama ng mga soldier. Okay? Sabihin nga natin, Malchus. Why is Malchus important right now? I want you to understand this. Hindi na po matatapos na po yung notes ko. Maniwala kayo, kaya importante mainrinig nyo ito. Malchus is so important kasi sabi ng John chapter 18 verse 10. Simulan natin sa John 18 verse 18 verse 1. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na yun. Ba't parang may mga nasaktan nung sinabing taksil? Napataas ang kilay mo. Nagbabasa lang po ako. Ulitin natin, verse 2. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon, sapagkat doon madalas nagpupunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal na Romano na padala ng mga punong pari at ng mga pariseo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Verse 4 na po ako, alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya't sila'y sinalubong niya at tinanong, sino ang hinahanap niyo? Si Jesus na taga Nazaret, sagot nila. At sinabi niya, ako iyon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon nang sabihan ni Jesus na ako iyon, napaurong silang lahat at bumagsak sa lupa. May kakaibang nangyari. Lahat ng dadakip kay Lord, hindi yata ito napansin ng iba. Lahat pala ng dadakip kay Lord, sumamba muna. Walang niluluhudan, Diyos lang. Nang sabihin ni Jesus na siya ang hinahanap nila, napaurong sila natumba sa lupa. Sabi ng Biblia, nagpakatirapa. Umagsak. Kalahin mo, huhulihin mo eh. Pero the glory of God is too much. Yung ebidensya ng pagsama ng Diyos ay grabe. Hindi nila ma-deny, ito nga ang Panginoon. Pero may importanteng dapat din nating marinig. Sa kasakiman sa pera, si Judas na alam niyang siya na nga ang Panginoon. Sa pag-ibig at patuloy sa kasalanan, kahit alam mo na ang ginawa ng Diyos sa iyo, madidinay mo pa rin. Hello? Sabi dito, verse 5, si Jesus na taga Nazaret, sagot nila at sinabi niya, ako iyon. Si Judas na nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon. Nang sabihin ni Jesus na ako iyon, napaurong sila at bumagsak sa lupa. Verse 7, habang sila'y nakabagsak na, tinanong pa ulit niya. Kaya muli niyang itinanong, sino ba ang hinahanap niyo? Alam naman ni Jesus, hindi bingi si Lord. Alam niya nga yung takbo ng puso ng tao eh. Bakit niya kaya inulit? Bakit kaya niya binibigyan ng pagkakataon sagutin kung bakit niya hinahanap? Tingnan niyo sabi ng Biblia at gusto ko pong maintindihan niyo, alam ni Jesus ang mga susunod na mangyayari. Nabasa ba natin yon? Kaya alam ni Lord, nandun sila upang dakpin siya. Hindi tanong ni Lord kung sino ang kukunin at dadakpin ninyo. Hindi. Ang tanong niya, sinong hinahanap nyo?
Bakit importante yung salita na iyon? Kasi sa tao, hindi niya alam ang kailangan niya lang si Jesus. Ang tunay lang na hinahanap ng tao, hindi relasyon, hindi pera, hindi sinong tao, na ang pupuno lang sa kanya na kailangan niyang hanapin ay si Jesus. Malakas na palakpak sa Panginoon. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, sinasabi ko na sa inyong ako iyon. Inulit niya pa. Hindi na kayo maghahanap ng iba, sinasabi ko na nga. Ako na yon. At ganyan ang kailangan maintindihan ng tao. Patuloy ka nag-church. Sana maintindihan natin ito mga ngayong umaga. Patuloy ka nagpapatuloy at naghahanap kay Lord. Pero sinasabi ni Lord sa iyo, ako nga iyon, ayaw mo lang tanggapin. Ayaw mo lang magbago. Patuloy ka pa rin sa buhay mong makamundo. Ako na yung hinahanap mo. Kaya kahit anong luhod mo, kahit anong iyak mo, kung nagpapanggap ka at walang ebidensya na ako talaga ang hinahanap mo, hello? Mamimintis mo yung kailangan mong gawin. At yun na nga ang nangyari sa mga sundalo at mga kasama galing sa high priest. Namintis nila yung pagkakataon na ma-meet si Jesus at mabago ang buhay nila. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi. Dito sabi verse 8, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyong ako iyon. Kung ako ang hinahanap nyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito. Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin. Verse 10, napaka-importante, binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari, yung right hand ng high priest. Ang pangalan po noon ay Malchus. Makikita natin ang pangalan niya ay Malchus sa Luke chapter 22 verse 51. 50 to 51. Okay? Sabi dito, at natagpas ang kanang tainga nito, ang pangalan ng alipin ay Malco, o Malchus sa English yan. O dito, ganun din, Malchus. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo sa lalagyan ang iyong tabak, sa palagay mo hindi ko iinumin ang kopa ng pagdurusa na ibinigay sa akin ng Ama. Dinangkip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay na Hudyo at mga kamal ng Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Sa Luke po, may extra details na matatagpuan tayo. Pagkaputol ng tenga, alam natin yung story. Ano sabi ng Biblia? Dinampot ni Jesus yung tenga at ibinalik. Bakit kaya? Ulitin ko, sabi ko sa inyo, hindi matagal to eh. Romans chapter 6 verse 23. Maintindihan natin bakit. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, no? May kabayaran ng kasalanan at ang kabayaran neto'y kamatayan. Luke 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan, no, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Gusto ko maintindihan natin yung verse na yan. Okay? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Makinig po kayong mabuti. Paano yan naging relevant doon sa bagay na iyon? Yung ginawa ni Pedro ay capital punishment. Can we say capital punishment? Pag sinabing capital punishment, ito'y may parusang kamatayan. Bakit? Una, he was striking. Siguro magaling umilag si Malco. Kasi, si Pedro, ang sabi niya, bago mangyari ang bago kanila dakpin, Panginoon, ano daw? Mamamatay muna ako bago kanila makuha. Dadaan muna sila sa akin. Pinagalitan pa siya ni Lord. Ang sabi ni Lord, ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Kaya niya sinabi. Naintindihan niyo?
Importante na ibalik ni Lord yung tenga. Kasi yun lang yung ebidensya. Kung nagkataon, hindi nabuhay para kay Kristo si Pedro, pinatay ng mga Romano. Bakit? Tatakbo ngayon si Malco, tinaga ako. Wala na akong tenga. Tatanungin, sinong tumaga? Sinong muntikan ng pumatay sa iyo? Hindi naman siguro ganun ka-accurate si Pedro na bumunot ng isang tenga pa lang yan, susunod kabila mo. Hindi naman siguro ganon. No? Kundi, with the intention to kill. Kasi yun ang sinabi niya kay Lord. No? Yun sinabi niya kay Lord. Kaya nung humataw siya, talagang balak niyang patahin yun. Nagkataon lang yun ang natanggal. Binalik ni Lord. Kasi kung nagkataon, tumatakbo ngayon to si Malco, papunta doon sa high priest, saka sa mga Roman soldier. Tinangka akong patayin. Asa ng patunay? Ito, tenga ko. Wala na. Binalik ni Lord. Kahit magsusumbong pa siya, tinangka akong patayin. Asa ng patunay? Tinagay tenga ko, wala na. Anong wala? Walang ebidensya. Wala. Alam niyo bang ganun ang ginawa ng Diyos sa atin? Alam mo bang ganun ang ginawa ng Diyos sa atin? Woo! Walang ebidensya ng nakaraan na kasalanan, mga bagay na ginawa mo para sabihin, makondem ka. Kaya kung hanggang ngayon, nagpapatuloy ka doon, baka hindi mo pa namimit si Lord. Baka hanggang ngayon, hindi ka pa napapatawad, hindi ka pa nagpapabago sa Diyos. Kasi sa totoo lang, may kabayaran ang kasalanan. Kamatayan. Pero ang na kay Kristo, binigyan niya ng karapatan ng buhay. Mabuhay tayo kay Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, mabuhay tayo kay Lord. Hello? Napaka-importante ng ginawa ni Lord na pagbabalik. Ang sabi niya, ito yung kasalanan na ginawa mo, Pedro. May ebidensya. Pero sa gagawin ko, mabubura lahat. It is a precedent. It is a slight of type and shadow of what God will do noong time na iyon. Ang sabi niya, ito para maintindihan mo mabuti, Pedro. Ang kabayaran ng kasalanan ng kamatayan, ito binalik ko na dahil sa aking ginawa. Ganon din naman, ginawa niya ulit. In a higher scale, buhay niya naman ang binigay niya. At yun ang ginawa ng Diyos sa iyo at sa akin. Binura ng Diyos ang lahat ng bakas ng kasalanan sa buhay natin. Hindi lang kasalanan, kahirapan, kayang tanggalin ng Diyos. Sakit, karamdaman, kayang baguhin ng Diyos, tanggalin ng Diyos. Hello? Sino dito naniniwala doon? Ang tanong, handa ka bang tanggapin? O meron pa ring ebidensya ang kaaway sa iyo? There were two things na naglalaro po sa isip ko nung inaaral ko ito. Ba't si Malco hindi tumakbo? Kasi kung ako tinaga, naintindihan nyo? Nakita ko at nabasa ko, no? Nabasa ko po, bumagsak na sila eh. Paano nga naman tatakbo ang taong nakabagsak? Nung dadakpit na si Lord, habang nakabagsak siya, pwede na silang tumakbo, lalo na nung tinaga siya. Pero nakita niya, totoong Panginoon ang kausap niya. Totoong tigapagligtas. Kaya alam niya, wala na siyang uuwian. Alam niya yung sagot sa nangyayari sa kanya, nasa harap niya na. Sino dito nasa katinuan na kapag tinaga mananatili doon sa harap ng tumaga sa kanya?
tatakbo ko. Ewan ko lang po gaano kayo katapang. Ewan ko lang. Pero kapag nasa katinuan ng iyong pag-iisip, kapag may nagawa sa iyong ganun, ang unang instinct natin, tumakbo. Lahat ng tapang mo, wala na yun. Hindi niya rin naisip pulutin yung tenga niya. Sinong pumulot? Si Lord. Kasi lahat ng kasalanan natin, hindi natin kayang pagbayaran. Hindi natin kayang pulutin. At alam natin, sa harap lang natin ng Panginoon, ang kayang magpatawad, magbago, gumaling sa atin. Pagtapos nung araw na iyon, kung babasahin mo ng Biblia, naging tigasunod si Malco ng ating Panginoong Jesus. Tayo si Malco doon sa storya. Tayo yung nanguusig, hindi naniniwalang Panginoon. Tayo yung may sakit, tayo yung may karamdaman, tayo yung dapat makatanggap nung taga. Pero ganun na lang kabuti ang Diyos sa buhay natin. Hello? Na kahit meron ng matinding mangyayari, pinagaling ng Diyos, binago ng Diyos, at tinanggap ng Diyos. Sino dito yung tao na tinanggap, binago, pinatawad, pinagaling ng Diyos? Nawa, walang ebidensya ng gawa ng kaaway ang mangyari sa iyo, at may ebidensya ng patotoo ang Diyos sa buhay mo. Tayo lahat ay tumayo. Napakaganda ng patotoo ni Malco, no? Taglay niya habang buhay. May scar, pero buo. Kasi sabi ng salita ng Diyos sa Revelation, ang may pandinig, makinig. Dami-daming pwedeng matanggal eh. Bakit tenga? Upang malaman ng lahat na kapag nalaman mo na sino si Kristo sa buhay mo, narinig mo na, makinig ka na. Hello? Ngayong umagang ito, I pray, kung tatayo man tayo, lalabas man tayo sa lugar na ito, may ebidensya na tayo Kristiyano nga. May patotoo po ako